Warship ng Amerika mga kapatid dumaan sa West Philippine Sea para hamunin ang mga nagsisiga-sigaan mga tol at mga bansang gusto nila kanila yung buong West Philippine Sea mga tol o buong South China Sea. Sino kaya yung bansang yun mga tol, no? Well, itong balitang to'y panonoorin natin mula rito sa GMA Integrated. Ang sabi rito mga kapatid, no, Navy destroyer, no, destroyer mga kapatid ng Amerika naglayag malapit sa Spratly Islands. Ang sabi rito, dumaan ang isang warship ng Amerika sa may Spratlys bilang paghamon sa paglilimita ng ibang bansa, kabilang ang China sa malayang paglalayag doon mga kapatid. Hinahamon ng Amerika ang China mga tol. No, itong balitang to panonoorin natin mga kapatid. Samahan ninyo ako at magbigay tayo ng reaksyon and komentaryo. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. Dumaan ang isang warship ng Amerika sa may Spratlys bilang paghamon sa paglilimita ng ibang bansa. So hindi not necessarily West Philippine Sea, no? Naglayag sa Spratlys mga kapatid. Kasi ito, maraming mga bansa ang nakakasakop dito. Medyo malaki-laki kasi itong Spratlys eh. Kabilang ang China sa malayang paglalayag doon. May report si Chino Gaston. Ito ang USS Preble, isa sa mga warship ng United States Navy na kung tawagin ay destroyer. Sinabi ng US Navy na naglalayag kanina ang USS Preble malapit sa Spratly Islands sa South China Sea bilang bahagi ng Freedom of Navigation Operations. Ayon sa US Navy, ang pagdaan ng USS Preble sa pinag-aagawang teritoryo ay paghamon sa paglilimitang ginagawa ng China, Taiwan at Vietnam sa Innocent Passage. Madalas na gumagawa kasi niyan mga tol. Hindi masyado Taiwan, Vietnam mga tol. Pero kadalasan gumagawa talaga niyan itong PRC mga tol. People's Republic of China. Diba? Sila ang madalas, sila ang malimit na gumagawa ng mga ganyan. So etong pagdaan ng US ay tinitignan nila kung merong pipigil sa kanila o merong sisita sa kanila mga tol. Kasi ang ginagawa nila mga kapatid is yung tinatawag na Freedom of Navigation. Sabi nga rito, this Freedom of Navigation Operation o FONOP upheld the rights, freedoms, and lawful uses of the sea, recognized international law by challenging restrictions on innocent passage imposed by the People's Republic of China, Taiwan, and Vietnam. No? Kasi kada may naglalayag mga tol dito sa South China Sea, since na ito nga ay nasa loob ng tinatawag nilang 10-dash line, sinisita nila na tila baga walang karapatan ng ibang mga barko na maglayag dyan. Not only China nabanggit dito, pati Taiwan at Vietnam. O malayang paglalayag sa lugar, gaya ng pag-require sa mga dadaang barko na magpasabi o humingi muna ng permiso, bagay na tinawag na unlawful. Yan, di ba? Gusto nila magpaalam muna sa kanila. Kaya nga mga tol, ang tinitingnan natin dyan mga tol kung bakit hindi makakapayag ang Amerika na mapa sa ilalim na ng kontrol ng China ang buong South China Sea. Dahil etong ang South China Sea o sa West Philippine Sea na rin mga kapatid, ay daanan yan ng napakaraming mga barko na naghahatid ng mga trade o kalakal ng buong daigdig. 3% mga kapatid. Na-imagine mo, no? Kung yan ay mapapasa kamay ng China, baka ang gawin nila hindi lang magpaalam ang gusto nila mangyari, baka manghingi pa sila ng bayad dyan, mga tol. Naku po. Ng US Navy, ang Armed Forces of the Philippines, sinabing hindi nila alam ang tungkol sa pagdaan ng USS Preble sa Spratlys. Under the UNCLOS, they are allowed. Under the UNCLOS, they are allowed to freely sail. All freedom of navigation operation past the high seas, not the territorial waters. So hindi naman to territorial waters. Ang territorial waters kasi natin mga tol sa pagkakaalam ko 12 nautical miles lang. Okay? Ulitin natin 12 nautical miles lang ang territorial waters natin. Sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong. Tapos from 12 nautical miles at 200 nautical miles mga kapatid. Exclusive economic zone natin yan pero hindi natin territorial water. So may karapatan ng iba't ibang mga bansa na dumaan dyan. Kaya nga ngayon dito sa bagong batas natin mga tol, yung inano natin, Maritime Zone Act Law, di ba magkakaroon tayo dyan na parang highway na dun lang pwedeng dumaan yung mga barko.
'Di ba? Yung parang highway na yon, hindi sila pwedeng dumaan pa sa iba't ibang mga lugar. Freely say, all freedom of navigation operations pass the high seas, not the territorial waters. Ang pagdaan ng USS Preble nangyari kasunod ng panibagong insidente ng paghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa mas malinaw at detalyadong drone video mula sa PCG at BFAR, Yan, no? makikita kung paano tinarget ng China Coast Guard 3302 ang tambucho ng BRP Dato Pagbuaya nitong Miyerkules. Yan o, ano ba mga nilalabag na batas dyan ng China mga tol? O bukod dyan sa hindi nila pag-iingat dyan sa mga ginagawa nila, yung mga anti-collision regulations mga tol, yung pagbangga nila mismo sa barko natin. At saka isa pa, yung pagpapalayas nila dito sa mga barko natin, dito sa high seas din kung tawagin mga tol, na hindi naman talaga nila teritoryo. May karapatan ng kahit na sinong bansa ang dumaan dyan eh. Ang sino mang bansa, sino mang barko maglayag eh. Diba? Hindi naman nila teritoryo yan eh. Saka paano magiging threat sa kanila yan eh. Almost 900 kilometers ang layo niyan mula sa bansa nila, diba? So bakit ganito ang kinikilos nila at bakit ganito sila ka-agresibo? Diba? Yun din ang pinupuna mga tol. Kaya nga pinutakti sila ng iba't ibang mga pagkondena ng maraming bansa eh. Ayon sa crew ng barko, kung pinasok ng tubig ang tambutso, posibleng mamatayan sila ng makina. Kalauna, nagbago ng target ng CCG at pinatamaan ng 3 tangke ng krudo sa likuran ng barko. Patuloy ang pagtakbo ng BRP Dato Pagbuaya patungo sa direksyon ng Scarborough Shoal nang habulin at banggain ang higanteng barko ng China. Ano? Bahagi Buti na lang yung barko natin hindi made in China yan, no? Kasi kung hindi, mahinang klase yan. Baka huminto na agad yan. Alam ng China kung saan patatamaan. Palibasa kasi yung barko nila pag doon pinatamaan, hinto na eh. ng Scarborough Shoal nang habulin at banggain ang higanteng barko ng China. Bahagya umanong tumagilid ang BRP Dato Pagbuaya. Ang sister ship naman ng Pagbuaya na Dato Matanam Taradapit na nagpapatrolya sa Sandy Cay, malapit sa Pag-asa Island, sinubukan ding sadyang banggain ng isang Chinese militia ship. Oh, biruin mo, pati militia vessels nila mga tol, oh. Kita mo yan, mga tol, merong batas eh. Sa UNCLOS o sa UNCLOS nga, 'di ba? Yung mga regulation, mga anti-collision regulations mga tol. Walang pakialaman China doon, hindi nila sinusunod 'yun. Hindi nila kinikilala o kinikilala man nila pero tahasan nilang nilalabag yung mga ganun. Kumbaga sa kalye, 'di ba? 'Di ba may mga batas tayo na bago ka mag-change lane o bago ka lumipat ng linya mo, tumingin ka muna sa side mirror mo tapos tawag dito, signal light ka. Para maiwasan mo yung mga makabangga ka o kaya banggain ka sa likod kasi bigla-bigla ka na lang lilipat ng linya nang wala ka man lang pasabi o wala ka man lang signal light. Tapos yung talagang biglaan, pwede kang makabangga o pwedeng ikaw ang banggain. Kaya nga may mga rules tayo sa mga ganyan eh. Pero etong mga tol, wala silang pakialam sa mga rules na ganyan. Banggain ka talaga ng mga yan. Malapit sa Pag-asa Island, sinubukan ding sadyang banggain ng isang Chinese militia ship. Mabuti na lang at hindi nito inabot ang barko ng BFAR. Chino Gaston Bastos no? Ganyan talaga yan mga tol. Ganyan kabastos yan mga yan. So ito sa ibang balita mga kapatid, Taiwan. No? Taiwan mga kapatid, nagbabala sa China. Sabi rito, Taiwan to China, wag ituloy ang inaasahang war game. Sabi rito, hinimok ni Taiwanese President Lai Ching-te ang China na tigilan ang paggamit ng dahas kasunod ng mga ulat-ukol sa planong military exercises ng Beijing bilang tugon sa Pacific Tour ni Lai. Bago pa man mangyari to, bago pa man pumunta si Lai Ching-te sa Pacific at mag-tour, alam niya na agad mga tol kung ano ang mangyayari, kung ano ang gagawin ng China. Ngayon, nagkakatotoo nga mga tol. Ito, panoorin natin to mula sa Net25. Sa ibang balita, nanawagan si Taiwanese President Lai Ching-te sa China nitong Biyernes na tigilan ang paggamit ng dahas at huwag gumawa ng kahit anong aksyon na ikasisira ng katatagan ng rehiyon. Ipinahayag ito ni Lai dahil sa inaasahang panibagong military exercises na gagawin ng China sa paligid ng Taiwan bilang tugon sa biyahe ni Lai sa Pacific countries. Every time na magkakaroon ng pakikipag-usap ang Taiwan, presidente ng Taiwan sa Estados Unidos, mga tol, ginagawa lagi ng China yan para sindakin ng Taiwan, para ipakita sa Taiwan na masyado daw malakas ang puwersa nila. Pero hanggang doon na lang yun.
Kabilang sa pagbisita na ito ang mga stopover ng Pangulo sa Hawaii at Guam na parehas teritoryo ng Estados Unidos. Dagdag pa nila ay umaasa siya na sana ay bumalik ang China sa rules-based international order. Sinabi Wala. Ang China, wala sila dun sa rules-based international order. Rules lang nila ang ginagawa nila, batas lang nila mga tol. Ang gusto nga ng China, kilalanin sila ng buong mundo eh. Sabi rin niya na hindi makakamit ng Beijing ang respeto galing sa international community kung ito'y gagamit ng pananakot at karahasan gaya na nga ng military drills nito. Yan o, hindi na ba nahihiya ang China sa ganyan? Ulitin natin mga tol ang sabi ni Lai Ching-te. No? At Guam na parehas teritoryo ng Estados Unidos. Dagdag pa nila ay umaasa siya na sana ay bumalik ang China sa rules-based international order. Sinabi rin niya na hindi makakamit ng Beijing ang respeto galing sa international community kung ito'y gagamit ng pananakot at karahasan gaya na nga ng military drills nito. Diba? Hindi makakamit ng China o ng Beijing, ng China ang respeto mula sa international community. Wala, sirang-sira talaga sila mga tol. Hindi nila makuha ang respeto ng international community dahil sila mismo ang sumisira sa sarili nilang imahe. Pinapakita nila sa buong mundo mga tol kung gaano sila kaganid, kung gaano sila kawalang galang, kung gaano sila kawalang respeto sa ibang mga bansa. Diba? Kung gaano sila kawalang pakialam sa mga kapitbahay nilang bansa. Lahat na lang mga tol eh. Talagang lahat ng mga masasabi mong sablay nasa kanila na eh. Anyway, anong masasabi ninyo dito sa mga balitang to na napanood natin dito sa paglalayag ng Navy Destroyer ng Amerika sa Spratlys para hamunin ang ibang bansa tulad ng China, no, sa paglilimita dito sa tinatawag na freedom of navigation, no? Comment kayo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.